So ay good mga master na magtatanggal tayo ng U-box kasi maglalagay tayo ng rubber damper. So ayun, inumpisahan ko na. Binabakas ko na lang yung mga tornilyo dito. Tapos yung yung back bracket na tanggal ko na rin. So tatanggalin natin dito is ito tsaka ito para ma-access natin yung bolt dito. Tapos dito ito tatanggalin din natin. Bubutasan na lang natin siguro yung dito. May makikita niyo pag natanggal na itong U-box tsaka itong side bearings. Sana mag-smooth yung pagkakabit natin yung rubber damper na. So ilang mga master, abang yung mamaya-maya. Kasi today is alas 7 ko lang na umaga. Sunday. So binaklas ko na ng mas maaga para mga tanghali tapos na ako. So ayun mga master, na tanggal na natin yung yung U-box, yung side bearings. And itong dito. Yan, tinanggal ko rin yung tapakan dito sa side para mahila kung ganyan. Then, so ayan, dito ko na lang siya luluwagan. Hindi ko na siya bubutasan. So ito yung existing. So yun yung existing natin. So ayan, madadakot ko na yung tornilyo doon. So dyan ko na babaklasin. Then siguro yung taas lang papalitan natin mga master. Ayan. So ito yung ikakabit natin. Hindi ko alam kung anong sukat nga ito pero taas lang yung papalitan natin. Yan, dalawa binili ko. Yan. Kasi pag dalawa wala na siyang parang play kasi sagad na siya. Dahil yan yung nyo, pag naka center stand dikit na dikit. Then sa ilalim, yung sa ilalim may gap pa yun. So kakalangan ko na lang to. Kakalangan ko lang ito para madakot natin yan. So yun, try natin buksan. So baklasin lang natin mga master. So ayun mga master, tanggal na natin. So parang kailangan din natin tanggalin yung sa kabila. So ayun mga master, hihilain ko lang itong So kailangan natin siyang hilain para tumaas ito, magka-open para matanggal natin. So ayun mga master, tanggal na natin. So ito yung ipapalit natin. Yung reference natin. Ikakabit ko na rin itong isa. Pinakamadaling way para ikabit to is yung lagyan natin ng konting langis. Tara, kabit natin. Nahirapan lang ako sa pag-angat. Dahil pag-isa ko, yan. Nilagyan ko ng kalang dito, tsaka ako hinila para umangat. Umaangat siya. So hindi ko na tinanggal yun doon sa kabila. So bali pagkabalik, ito lang kasi ipapalitan natin dito. Then ito-test ride natin. Yung sa ilalim yung stock pa rin. So yung mga master, kabit ko lang ito mga master. So yung mga master, nilagyan ko siya ng konting langis para mas mabilis maisot dito sa pinakabolos niya dito. Tusok lang natin dito.
Yan, nakabit na natin. Ay, kailangan natin ng plies. So ayun, nalagyan na natin mga master. Yan yung itsura niya ngayon. So ngayon kailangan na natin ibalik yung tornilyo. Balik na natin to. Itong gagawin natin, ihirain lang natin itong motor. Tapos isushoot natin to. Yan, pupukin ko. Bigas. Ha? Pati pumasok? Hindi gumagalaw. Ano na, ulan na. Ulan pa. Talaga naman. Pumasok din. Pumasok na. Konti. Yan o, nakita ko na yung dulo. Umigot na. Oo. Kailangan umulan pa. Yan yung dulo niya. Ikutin mo na lang, kuya. Kakasakit tayo dito. Sikip na yan. Ayan o. Sa wakas! Ayun yung dulo niya. Palabas na. Ayun lang yung pala. May paparada kaya din. Walang paparado niya. Mamaya pang hapon lalabas yun. Ayun na. Doon sa dulo, wala paparada doon. So, ayun mga master, nakabit na natin yung makapal na rubber damper. So, ayan siya. Naigpitan na rin, napakahirap pala ikabit nitong ano nito. Ibalik sa alignment tong ano, pinaka swing arm niya. Napakahirap mga master. So, kailangan kayo magtawag ng katulong. So, ayun mga master, nakabit na natin. Mabalik ko na lang yung pairings niya kasi umuulan na eh. So ayun mga master, so C5 tayo. Tinetesting natin yung ano, tinetest ride natin ngayon yung ating bagong ano. Tinetest ride natin ngayon yung bago nating mabit na rubber damper. So maganda yung matesting dito sa ano. Magandang matesting yan dito sa C5 kasi maraming lumak dito. So ang ganda ng combination ng ano natin, yung bagong impact na shock at saka yung bagong lagay na rubber damper. So hindi siya talagang bumabagsak kasi nung pili na yung ating rubber damper na luma, pag may hangs, ano eh, bumabagsak talaga eh. Ngayon smooth yung pagkabagsak niya. Traffic na naman dito sa Tibet. So, smooth na smooth. Tinanggal ko rin yung ano, tinanggal ko rin muna yung crash guard, visor, top box at saka yung top box bracket para
para mag-adjust yung throttle body, throttle body niya. Para ma-enhance ulit sa magaan, medyo magaan. Mabigat kasi pagka nailagay natin yung mga accessories ng motor natin eh. So ina-adjust lang muna natin yung yung bagong linis na throttle body niya. Pansin ko dito kay ATV, pag magaan, napaka-aggressive yung bigay ng throttle niya. Yan nga lang, minsan na-enjoy ko kasi yung medyo mabigat eh. Mas nakokontrol ko yung mas nakokontrol ko yung manubela saka yung pag-banking natin. Pag magaan kasi parang dumudulas yung gulong. Hindi ganun nakakapit sa kalsada yung grabe, may dala tayong galon ngayon. May dala tayong galon kasi papakarga tayo ng gasolina. 4 na litro din to eh. Dala kong galon. So ayun mga master. Smooth yung takbo ngayon ni Steve. Siguro lalo na kapag nalinisan na yung kanyang, napalitan na yung kanyang fuel filter na talagang parang bumalik na siya sa dati niyang agresibo. Hindi nga pala, feedback ko dun sa bagong repack na shock natin. Nakuha naman yung gusto kong taas. Hindi siya ganun kabagsak. Makikita nyo, ang ganda ng play ng manubela natin. Front shock at saka yung power damper natin. Medyo traffic na. Try natin dun sa overpass. Ayan, medyo maluwag dun eh. Traffic na ulit dito. Ayan, makikita niya yung kaldag niya. Dati itunog. Kasi yung nasa loob ng karga ng motor. Ngayon, tahimik. Sana yung parang tulog bakal. Pagka may lumag. Pero tulad ng gano'n. Yung pagsak ng likod natin dahil sa rubber damper na. Tapos lumak eh. Minsan kasi dito open, tapos madaming lumak dito. Kaya maganda i-try. Before kasi parang sumasayaw ako. Ganda yung kaldag niya. Hindi masakit sa likod. Smooth. Ang traffic car.
Daming kable dito ah. Hindi tayo makaporma dito. Maya-maya tayo. Ano, puros lubak mga master. Hindi ko alam kung kita sa video yung ano eh, yung reaction ng camera sa mga lubak. Pero ang ismul na. Ano? I-enjoy ako sa ano, parang bago yung sakit. Pinahataw natin dito. Grabe, nakakita niyo yung ano, yung rock. Minsan nadadali yung shock ko sa mga emergency brake na yun. Napiprena ko yung harap kasi yung harap na ABS yun eh. Kumakontrol lang sa likod yung traction control. Para ma-ano natin. Ma-control natin yung traction natin. Kaninang umaga pala, no? Makakat ko si Mrs. Ganda rin yung play niya. Ewan ko na pag nakabit na yung mga bracket natin, mga crossguard natin, saka yung box. Testing natin yan eh. Bibigyan ko din kayo ng update at review pagka long ride natin itong darating na mahal na araw. So, today is ano eh, March 8, 7 tayo nagpagawa. March 7. So, mga April tayo pabiyahe or March ng katapusan. April 1 pala, pagahin na tayo. Mabibigyan kayo ng speed traction. So, almost 1 month kung kamusta yung play ng mga pinagawa natin dito sa ating motor, no? So, ayun lang, siguro magkalagpas natin ng river banks. Doon ko natatapos yung video natin para update ng ating rubber damper. Kasi dito open na dito eh, medyo open na dito. Maganda yung play niya para sa akin. Nalibago talaga ako. Parang na-refresh bagong-bago sa akin yung ano niya. Yung aura ni Sting ngayon. No? Pariban na. Siguro pagka napalitan na yung fuel filter talaga mga master. Ito, lubak-lubak dito. Try natin dito. Hindi ko naman iaano masyado sa lubak para nakamawili tayo eh. Then, testing namin sa, ano na, testing din natin yung bagong linis na throttle body. Okay, nakakahinga siya. So, maganda yung, ano niya, yung bigay. Maganda yung bigay ni Sting ngayon, no? Nadinig sa yung throttle body cleaning. Pala mga master, yung throttle body cleaning ni ADG, testing natin is higit 3 years na hindi nalinisan ngayon lang. So kahigit 3 years na yun, kakalinis lang ng throttle body niya, kaya nakahinga siya. Kung baga natanggal yung sipon niya. So tatanggalin din natin yung bara, lalalamunan, yung fuel filter. Soon, pa-schedule tayo, no? Para makita talaga natin kung ano. Kasi minsan yun daw yung dahilan kaya parang pigil yung takbo natin. Dahil sa dumi ng fuel filter. Hindi nakakadalo yung ano, gasolina. So ayun mga master, no? Dito ko natatapusin yung video natin. Dahil malaman traffic na naman dito sa Bonifacio Avenue dito sa Marikina. So ayun lang mga master, alright, safe.